Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Numero sa balota ng mga senatorial aspirants, mababago. Pag-imprenta naman, back to zero ayon sa COMELEC, exclusive. Lalaking bagong laya, nagpaputok at nanutok ng baril sa isang negosyante sa Quezon City. Department of Migrant Workers at OWA tiniyak na maiuuwi ang labi ng namatay na OFW sa Kuwait. Sa MBC TV correspondents, tricycle, nabangga ng SUV at sumalpok pa sa isang tanker truck sa isang highway sa Abukay, Bataan. Sa MBC TV Sports, Pinay tennis star na si Alex Ayala umangat sa world ranking. At sa showbiz spotted, Judy Ann Santos, graduate na sa culinary school, nag-uwi ng 2 gintong medalya. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Masasayang ang nasa higit 6 na milyong balota na naimprenta ng Commission on Elections o COMELEC kasunod ng inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa 5 disqualification cases. Ayon kasi sa COMELEC, may kaakibat din itong adjustments sa mga numero sa balota. Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. Wala pang magiging problema sa pag-iimprenta ng mga balota para sa local candidates sa midterm elections. Ito ay sa kabila ng inilabas na temporary restraining order ng Supreme Court laban sa disqualification ng 5 kandidato, kabilang na ang kay dating Caloocan Representative Egay Erice. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ito ay dahil hindi pa nasisimulan ang pag-imprenta ng mga balota para sa local elections na di hamak na mas kakaunti kumpara sa national candidates. Pero sinabi ng COMELEC na higit 6 na milyong balota ang masasayang dahil kasama sa inilabas na TRO ang isang kandidato sa pagkasenador. Bukod dito, binigyang diin pa ni Garcia na magkakaproblema rin sa panig ng mga kandidato dahil magkakaroon ng adjustment sa kanilang numero sa balota. Magkakaroon din po ng pagbabago ng numero nung mga kandidato, at least pag pinasok mo yung letter M po kasi yung pinapapasok na pangalan, yung pong lahat ng nasa ilalim nun ay kinakailangan mag-adjust ng numero. At siyempre, inaalala natin yung mga nakapagawa na ng mga tarpaulin, yung mga nagbigay na ng mga numero, so medyo sa palagay ko nakapaggastos na rin yung iba po dyan. Samantala, kailangan na rin anyang sirain ang higit 6 na milyong balota sa harap ng media, political parties at ng publiko upang hindi na ito muling magamit. Nagpasalamat naman si Erice sa Korte Suprema dahil sa TRO laban sa kanyang diskwalifikasyon. Pero kinokwestiyon nito ang naging pahayag ng COMELEC. Sabi ni Erice, para umanong naging malaking problema sa COMELEC ang naging desisyon ng Korte sa kabila ng bilyon-bilyong kontrata nito sa Miro Systems. Marami pa po nadi-disqualify na wala naman po issue tungkol dun sa election management system. Ngayon lang po natin narinig yan. Pagka ganyan po, ano ba ibig sabihin? Mahina ba yung sistema? Bago ba yung sistema na hindi pa nasubukan? Kaya parang malaking issue. 5 kandida. Ngayon po, parang napakalaking kagambalaan. Tingnan nyo, 18 billion yung kontrata. 5 pangalan lang isisigit mo. Doon sa ACM, hindi naman sa balota. Sa ACM, sa BCM, sa election management system, parang napakabigat na problema na. Yun ang parang pinalalabas ni Attorney Laudianco. Paliwanag naman ni Garcia, hindi madali ang pagsisingit ng pangalan sa balota at maging sa election management system. Bahagi umano ito ng security feature upang hindi basta-basta makapagsisingit ng pangalan ng isang kandidato at kailangan baguhin ang buong sistema bago ituloy muli ang pag-imprenta ng mga balota.
Samantala, naniniwala naman si Erice na isang leksyon para sa COMELEC tungkol sa pagdidiskwalipika ng mga kandidato ang milyon-milyong mga balotang nasayang. Ayon sa dating mambabatas, dapat pakinggan ng COMELEC ang buong kaso at hindi lamang tumingin sa technicalities bago mag-disqualify. Kaugnay nito, nilinaw ni Garcia na hininto muna nila ang pag-iimprenta ng mga balota upang bigyang daan ang pagsasaayos ng EMS. Ia-anunsyoan niya ng COMELEC kung kailan ang resumption ng ballot printing at tiniyak nitong matatapos pa rin ito sa target nilang April 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaghahanap naman ngayon ng mga otoridad ang isang lalaking bagong laya pa lamang ay naglakas loob na agad na magpaputok ng baril at manutok sa isang negosyante sa Quezon City. Ang mga detalye alamin sa exclusive report ni Val Gonzalez. Target ngayon ng manhunt operation ang isang lalaking kalalaya lamang sa kasong iligal na droga matapos na manutok ng baril sa Santiago Street, Barangay San Antonio, Quezon City. Sa report ng Masambong Police Station, kinilalang suspect sa pangalang Vladimir de la San Mendoza, palipat-lipat ng tirahan sa Quezon City. Batay sa reklamo ng isang negosyante, nakikipark lamang ang suspect sa harap ng kanyang pet shop pero ito pa ang nagalit dahil nahaharangan daw ang kanyang motorsiklo. Sa kuha ng CCTV camera, makikitang nagwawala sa galit ang sumusugod na suspect na si Delasan. Bumunot ito ng baril, itinutok sa businessman at sakay pinutok sa itaas para takutin ang biktima. Agad namang nakapagresponde mga tauhan ng QCPD Station 2 pero nakatakas na si Delasan at hindi na nagpapakita pa hanggang sa ngayon. Sa record ng QCPD, dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong pagtutulak ng iligal na droga. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dismayado naman ang Commission on Elections o COMELEC sa pagtaas ng kaso ng mga paglabag sa umiiral at kasisimula pa lamang na election gun ban. Ang mga bagong numero, inalam ni Boy Gonzalez. Tumaas ang bilang ng mga individual na lumalabag sa ipinatutupad na election gun ban. Sa inilabas na datos ng COMELEC sa ikatlong araw ay nadagdagan ng 71 ang lumabag sa gun ban mula sa 80 na nauna nilang inilabas. Ikinadidismaya naman ng COMELEC ang pagtaas ng bilang ng lumalabag sa gun ban kung kaya't mas lalong paigtingin ng pulisya ang mga checkpoint para mahuli ang mga nagdadala ng anumang uri ng armas. Nilinaw naman ng COMELEC na kabilang ang mga replika ng baril sa gun ban sa buong election period para sa midterm election. Sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Alaudianco, saklaw ng gun ban at kukumpiskahin sa mga checkpoint ang mga airsoft, airguns, imitation ng firearms at mga replika. Nagpaalala naman ng COMELEC sa mga pulis at sundalo na hindi na sila saklaw ng gun ban exemption kung sila ay hindi naka-duty. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tatlong araw naman matapos magsimula ang election period, binalaan ng Internal Affairs Service o IAS ng Pambansang Pulisya na papatawan nito ng administrative sanction ang mga pasaway nilang opisyal na hindi tatalima sa checkpoint protocols. Ang karapatan ng mga motorista, binalikan ni Edniel Parosa. Nagbabala ang PNP Internal Affairs Service na maaaring maharap sa administrative sanction ang mga polis na lalabag sa checkpoint protocols ngayong election period. Ayon kay PNP IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay, hinihimok ng tanggapan ng publikong isumbong ng mga irregularidad sakaling maharang sa checkpoint. Nauna na kasing sinabi ng liderato ng pulisya na pwedeng bidyohan ng mga motorista ang mga tauhan nilang tatao sa COMELEC checkpoint na karaniwan din namang may body camera. Kung wala naman ito, cellphone o alternatibong recording device ang gamit ng kapulisan gaya sa border ng San Juan at Mandaluyong na naabutan nating naglatag ng checkpoint sa kahabaan ng F. Blumentritt patungo sa Calentong. Itong body worn camera is laging naka-on. Pero yung sa cellphone naman, yung alternative camera namin is kung meron lang kami
na may suspicious, may nakita kami last time, nakabukas talaga siya. Paalala ng PNP IAS, bawal sa mga pulis ang kapkapan ng mga motorista. Gayon din ang pagpapababa sa mga ito o ang buksan ng truck ng mga sasakyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, paspasa naman ang paghuli ng Valenzuela City Government sa mga pasaway na tindero at tindera na gumagamit ng bogus na timbangan sa mga palengke, bagay na agad winasak ng naturang LGU. Ang buong detalye ibabalita ni Edwin Duque. Dandaang timbangan sa Karuatan, Valenzuela ang sinira at pinadaanan ng bulldozer para hindi na magamit pa ng ilang mga tiwaling tindero at mga tindera. Ipinagutos ni Mayor Wes Gatchalian na sirain matapos kumpiskahin sa ilang mga palengke. Ayon sa alkalde, bawal ang manluloko sa Valenzuela. Dapat anyay tapat at makatarungan ang kalakalan sa lahat ng pamilihan sa lungsod. Pagbumultahin ng mula 5,000 piso hanggang 15,000 piso sa mga patuloy na pagsuway, at kapag nagtutuloy-tuloy pa rin sa pagsuway, ay tuluyan ang i-terminate ang kanilang mga business permit. Ang paghuli na walang seal ay decalibrated, ang timbangan ay dinala sa treasury para i-calibrate bago muling gamitin. Ayon sa alkalde, merong inilagay na timbangan ng bayan at inilagay ito ng City Hall na kapag nag-alanganin ng mga namimili sa tamang timbang, ay maaari nilang itimbang o gamitin ang timbangan ng bayan para malaman kung kulang ang timbang ng mga vendor at mga tindero. Sinaksyan ito ni Atty. Regino Malyare, ang direktor ng DTI, at Mayor Wes Gatchalian ang pagpresenta sa mga nakumpiskang timbangan na sinaksihan ng mga mamayan. Patunayan niya na ito ang maaari sapitin ng ilan kapag sila ay nanloko ng timbangan. Para sa MBC TV Network News, ako si Ares 23. Edwin Duque, nagulat sa Lisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila tapos ng mga matis ang presyo ng mga kamatis sa ilang pangunahing merkado sa Metro Manila. Makaraang sumirit ito sa pagkamahal-mahal na 300 piso ang kada kilo. Ang pagbaba ng presyo ng kamatis tinutukan ni Rovic Manuel. Nakitaan na ng unti-unting pagbaba sa presyo ng kamatis sa merkado matapos ang pagsirit ng presyo nito sa pagtatapos ng bagong taon. Matatanda ang batay sa mga nakaraang price monitoring ng Department of Agriculture o DA, umabot pa sa higit 200 hanggang 300 piso ang kada kilo ng presyo ng kamatis sa ilang mga pamilihan sa National Capital Region o NCR. Base naman sa kasalukuyang monitoring ng DA, bahagya ng bumaba sa 100 pesos hanggang 230 pesos ang kada kilo ng kamatis sa ilang mga merkado sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market na lang sa Quezon City, makabibili na ang publiko ng nasa 100 pesos hanggang 150 pesos na kada kilo ng kamatis. Una nang sinabi ng DA na dahil sa naging sunod-sunod na mga bagyo noong huling quarter ng 2024, nagkaroon ng malaking pagbaba sa produksyon ng kamatis. Samantala, dagdag naman ang kagawaran, posible na rin daw na magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng kamatis sa huling bahagi ng Enero o pagpasok ng Pebrero, kasabay ng inaasahang anihan sa mga malalaking supplier nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mananagot sa batas ang sinumang dapat managot. Ito ang babala ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos maling bangkay ng kababayan nating OFW na si Jenny Alvarado ang nakauwi sa kanyang pamilya. Ang balitang yan tinutukan ni Wina Tesoro. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na papanagutin sa batas ang nasa likod ng maling bangkay na natanggap ng pamilya ng OFW na si Jenny Alvarado. Sa panayam sa 2x2 kay DMW Secretary Hans Kakdak, sinabi nitong tinitingnan na ng kanilang abogado kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Alvarado. Sakaling makitang may legal na pananagutan ayon sa Kuwaiti law, tiniyak ni Kakdak na hahabuli nila ang may salarin nito. Ayon pa kay Kakdak, naiuwi na ang
ang labi ng Nepali sa Kuwait kagabi at tiniyak nila na maiuwi ang labi ni Alvarado matapos maling bangkay ang dumating sa pamilya. Humingi na rin ako pamanhin at bigyan ng paliwanag. Sa ngayon, hindi pa kasi kumpleto ang detalye. Pero ang paliwanag so far is yung service provider kasi nagbigay rin ako ng direktiba na madaliin ng pag-uwi. Siniguro rin ng Overseas Workers Welfare Administration na gagawin ng gobyerno ang lahat para maiuwi ang bangkay ni Alvarado. Binisita ng administrator ng OWA na si Arnel Ignacio ang pamilya ng OFW upang personal na makiramay at tiyaking magbibigay sila ng mga karampatang tulong. Kinumpirma ng OWA na namatay si Alvarado dahil sa cold suffocation habang siya ay naka-duty sa Kuwait noong January 2. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi mapigilang maalarma ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa tila sunod-sunod na pagkakatuklas ng submersible drones sa mga katubigan ng bansa, lalo't pinangangambahan o ang posibleng hatid nitong military threat. Magbabalita si Edniel Parosa. Ikinabahala ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagkakadiskubre sa mga submersible drone na nakikita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, ikalima na kasi ang underwater drone na nakita sa Masbate nitong Disyembre ng nakaraang taon. Una nang naitala ng Navy ang dalawang submersible drone o bahagi ng mga ito sa Calayan Island sa Hilaga, isang nakita sa Ilocos Norte at isa sa karagatan ng Misamis. Bagamat nagpapatuloy ang forensics sa mga gamit at pinagbulan ng naturang mga instrumento, sinabi ni Trinidad na pinangangambahang magamit ang mga ito sa military application. These are designed to gather bathymetric data, specifically depth, salinity, oxygen level, temperature of the water. This information will have commercial value, it will have academic value. It could also have, with the crisscrossing of information right now, it could also have military purposes and applications. Tatagal ng 6 hanggang sa 8 linggo ang pagsuri sa bawat gadget na nakikita at isinusuko ng mga mangingisda sa Navy. Sa 5 nabanggit, ibinunyag ni Trinidad na may resulta na ang forensics sa instrumentong nakita sa Calayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, muling umangat sa world ranking ng Filipina tennis star na si Alex Ayala. Sa standing ng Women's Tennis Association, umakyat sa 136 place ang atleta mula sa kanyang 138 noong nakaraang linggo. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Patuloy ang pagangat ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa world ranking. Ayon sa pinakahuling listahan ng Women's Tennis Association, umangat sa ika-136 na pwesto si Ayala mula sa 128 noon lamang nakaraang linggo. Ito na ang bagong career best ng atleta sa kabila ng kanyang early exit sa Australian Open qualifiers. Natalo ang 19-year-old tennis player sa pambato ng Croatia sa huling laban ng Grand Slam qualifiers. Magugunit ang bago sumabak sa naturang kompetisyon. Una nang nakita sa aksyon si Ayala sa Canberra International kung saan siya nakapasok sa main draw at semifinals. Bago pumasok ang 2025, naitala nito ang kanyang unang career high noon pang Hulyo sa 143rd place. Sa aming pagbabalik, veteran player Mikey Williams balik Pinas para maglaro sa Strong Group Athletics. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Navigational floodgate sa Tangos, Tutanza. Nasira na naman. Navotas at Malabon. Posibleng habang bahain. Sa MBC TV Global, ousted South Korean leader Yoon Suk-yeol na aresto na ng otoridad. Sa Showbiz Spotted, Lee Min-ho magbabalik Pilipinas para muling pasahin ang kaniyang fans. At sa Expert's Opinion, pagkatuto ng sign language, mapakikinabangan nga ba ng lahat? Alamin, lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Naniniwala si outgoing US Vice President Kamala Harris na lalong dapat pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. Git pa ni Harris, may suporta ang bansa sa loob ng US Congress. Ang mga detalye alamin sa report ni Ms. Leth Narciso. Binigyang diin ni US Vice President Kamala Harris ang kahalagahan ng pagpapanatili ng matatag na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas sa harap ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Harris sa pag-uusap nila sa telepono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muling binalikan ng Vice Presidente ang makasaysayang pagbisita nito sa bansa, lalo na sa Palawan noong 2022 na nagbigay diin anya sa pagiging vulnerable ng rehiyon. Ayon kay Harris, naging daan ito para lumakas ang pagsuporta ni US President Joe Biden sa Pilipinas sa usapin ng seguridad at pag-unlad. Tiniyak ng outgoing Vice President na may bipartisan support sa loob ng US Congress para sa mas malakas na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa usapin ng seguridad maging ng people-to-people ties. Sa panig ni Pangulong Marcos, kumbinsido itong malaki ang naging progreso sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Napayabong na anya ito ng husto sa harap ng mga hamon hindi lang sa South China Sea, kundi maging sa Indo-Pacific region at sa buong mundo. Partikular na tinukoy ni PBBM ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, diplomatic, defense at security levels. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Handa naman ang Kamara na balansehin ang matatanggap na benepisyo ng mga senior citizen sa magiging epekto nito sa kabuhayan ng mga negosyante. Git ng isang kongresista, hindi pa rin pwedeng mapabayaan ang kita ng gobyerno sa gitna ng prosesong paunlarin ang buhay ng mga senior citizen. Magbabalita si Milky Regonan. Nagpulong ang House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng komite, para aralin ang implikasyon sa revenue ng gobyerno ng maisinusulong na panukala para mapalawig ang privileges and benefits ng mga nakatatanda. Ayon kay Salceda, gusto nilang ayusin ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 dahil hindi nabibigyan ng diskwento ang mga online transaction. Sabi ni Salceda, gusto ng Kongresong mabigyan ng sapat na benepisyo ang mga senior citizen at makabuo ng mga tax mechanism na babalanse sa revenue ng gobyerno, kaakibat naman ang social responsibility. Sa panig ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, kapag naibigay ang tamang benepisyo sa mga senior citizen, pagpapakita ito ng malasakit ng pamahalaan. Nilinaw naman ni Bulacan Representative Caador Pleito, dapat balansehin ang benepisyo ng mga senior citizen nang hindi naman magiging sanhi ng pagkalugi ng mga nagnenegosyo. Una rito, inaprobahan ng komite ni Salceda ang mga rekomendasyon ng business sector na bigyan ng tax deduction sa halip na tax credit ang mga negosyo na nagbibigay ng discount para maiwasan naman ang umano'y pagkalugi ng mga ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda at maulang tanghali, Pilipinas. Kung kayo po ay lalabas ng bahay, huwag pong kakalimutang magbaon ng payong dahil halos buong bansa ang posibleng makaranas ng pagulan ngayong Miyerkules. Tulad kahapon, magdadala pa rin ng light to moderate rains ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang dyan ang Cagayan Valley, Cordillera, Aurora and Quezon Provinces. Gayon din ang ilang bahagi ng Kabikulan at Mimaropa. Batay naman sa latest satellite animation ng Pag-asa, ang pag-iral naman ng easterly sa Visayas at Mindanao ay may kaakibat na makakapal na kaulapan at pag-ulan lalo na sa bahaging Tacloban, Caraga, Davao at Sorsogon. Iba yung pag-iingat po dahil mataas ang banta ng pagbaha sa Davao Oriental, Davao Occidental, gayon din sa Sarangani at South Cotabato. Sa pagtayo ng Weather Bureau, posibleng manumbalik ang shear line simula bukas at muling magpapaulan sa silangang bahagi ng Luzon. Babagsak din lalo sa Biyernes ang mga temperatura sa Luzon. Bunsod pa rin ng amihan. Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin ang mga pagulang dala o dulot ng localized thunderstorms hanggang sa darating na weekend. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat.
Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, lusot na sa Senado ang panukalang batas na maglilimita sa term of office ng mga mailuluklok sa pamahalaang pambarangay sa 4 na taon. Paniwala ng mga senador, magsisilbi itong daan para balansehin ang politika sa mga barangay. Ang mga detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na magtatakda ng bagong term of office ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials. 22 senador ang bumoto pabor, walang tumutol at walang nag-abstain sa botohan. Sa ilalim ng panukala, lahat ng mga halal na barangay at SK officials ay magkakaroon ng 4 na taong panunungkulan sa kanilang termino. Gaya din ng ibang local officials, sila ay limitado din sa 3 sunod-sunod na termino sa parehong posisyon. Itinakda ang susunod na barangay at SK elections sa October 20, 2027 at gagawin kada 4 na taon pagkatapos nito. Ang mga mananalo ay manunungkulan agad ng November 1 matapos silang manalo. Kaya't ang mga nakaupong barangay at SK officials ngayon ay mananatili sa pwesto sa holdover capacity hanggang October 2027. Paliwanag ni Senador Amy Marcos na siyang sponsor ng panukala bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms na 6 na taon ang nasa kanilang original na panukala bilang termino ng mga barangay at SK officials, ngunit ito ay tinutulan ng ilan nilang kasamahan kaya't nagkaroon ng kompromiso na 4 na taong termino. We have compromised at the level of 4 years the following election to be conducted on October 20 of 2027. 3 consecutive terms will be the limit, and the SK Charter will prevail for all the other dates referring to the SK, and the incumbent capitanes will be in holdover capacity until that next election in 2027. Para kina Senador Christopher Bongo at Senador Bong Revilla, bumoto sila pabor sa panukala dahil sa paniniwalang magbibigay ito ng stability sa pamamahala sa barangay. Ayon kina Senador Go at Revilla, bahagi ito ng pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga opisyal ng barangay sa ating sistema ng pamamahala sa gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ibinahagi naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang larawan ng kanilang dinner sa pangunguna ng First Couple kasama ang ilang senador at kanilang mga asawa. Ayon sa unang ginang, isinagawa ang dinner sa Bahay Pangulo sa Maynila. Tikumpa ang Malacanang sa detalye ng dinner at kanilang mga napag-usapan. Ilan sa mga dumalo sina Senate President Cheese Escudero, Senators Jinggoy Estrada, Alan Cayetano, Coco Pimentel, Robin Padilla at Rafi Tulfo. Samantala, maaga namang nag-abiso ang MMDA kaninang madaling araw sa mga residente ng Navotas at Malabon dahil sa nasirang bahagi ng Tangos-Tanzan Navigational Gate. Ayon sa MMDA, pinaghahanda ang mga residente sa posibleng pagbaha matapos hindi maiangat ang gate bunsod ng nasirang electrical connection. Hindi anya sinasadyang nasagi ng mga gumagawa ng rehabilitasyon ng Navigational Gate. Sa huling update ng MMDA, operational na ang nasabing gate at napigilan ang pagpasok ng tubig mula sa Manila Bay papunta sa mga lansangan ng Malabon at Navotas. Kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon ng DPWH ang naturang Navigational Gate. Naglabas naman ng warrant of arrest ang isang korte sa South Korea para arestuhin si ousted president nitong si Yoon Suk Yeol. Kaugnay ito ng aligasyong insureksyon na agad naman inalmahan ng kanyang kampo. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa South Korea, naaresto na ang dating Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol nitong umaga matapos kalampagin ng Corruption Investigation Office o CIO ang tinitirhan nitong residential area. Ito na rin ang ikalawang attempt ng CIO na isyuan ng arrest warrant ang dating Pangulo hinggil sa alegasyon ng insurrection na magpatupad ito ng martial law sa kanilang bansa. Kasalukuyang nasa kamay na ng CIO si Yoon habang patuloy pa rin ang pagproseso sa susunod nitong pagdinig sa impeachment trial. Sa iba pang balita, na-rescue naman ang 82 survivors mula sa isang illegal mining site sa South Africa, habang 36 na katawan naman ang na-recover mula sa nasabing lugar. Ayon sa ulat, na-stuck ang mga minero mula pa noong Agosto ng nakaraang taon. Upang pilitin silang lumabas, pinahinto ng mga otoridad ang pagsusupply sa kanila ng pagkain. Mahaharap naman sila sa kasong illegal mining habang patuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang mga natrap na labi na tinatayang aabot pa sa daan-daan ang bilang. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito naman para sa K-drama fans. Magbabalik sa bansa ang South Korean heartthrob na si Lee Min-ho. Ang iba pang detalye sa Min-ho o Minhoverse fan meeting ng K-actor, tutukan sa Showbiz Report na ito. Maghahatid na naman ng K-League ang K-drama superstar na si Lee Min-ho sa Pinoy fans. Ang South Korean actor kasi dadalhin ang kanyang Minhoverse fan meeting tour sa bansa. Sa ngayon, wala pang detalye pagdating sa date at venue ng fan meet. Dahil naman sa announcement na ito, excited ang fellow fans. Habang may nag-request pang sana raw tumapat sa June ang pagbisita nito sa bansa para sakto sa birth month ng OG Oppa. Bukod sa Pinas at sa kanyang home country, kabilang din sa Minhoverse Tour ng Korean heartthrob ang Bangkok, Macau, Taipei, Jakarta at Tokyo. Kung matatandaan, huling bumisita sa bansa ang K-actor na minahal sa kanyang mga naging karakter sa Boys Over Flowers, The Air, City Hunter at The Legend of the Blue Sea noong October 2023. At ang kanyang recent project ay ang ongoing K-drama When the Stars Gossip kasama si Gong Hyo-jin ay kasalukuyang number 2 sa top 10 TV shows ng Netflix Philippines. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Panibagong speed limit adjustment sa Skyway at NAIAX. Alamin sa MBC TV Sports ang most awaited Philippine comeback ng veteran basketball player na si Mikey Williams. Saan nga dapat abangan? Sa Showbiz Spotted, Judy Ann Santos, two-time gold medalist, hindi sa pag-arte, kundi sa pagluluto. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, epektibo na ngayong araw ang pagtataas ng speed limit sa straight sections ng Skyway Stage 3 at NAIA Expressway sa 80 km per hour. Sa anunsyo ng San Miguel Corporation, masusing pinag-aralan ang pagtataas ng speed limit para sa kapakanan at kaligtasan ng mga motorista. Pero magpapatuloy umano ang 60 kph speed limit para sa curve sections ng parehong expressways. Nanawagan ng SMC sa mga motorista na huwag lumampas sa itinakdang speed limit para sa kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng Skyway at NAIAX. Sugatan naman ang isang individual matapos mabangga ng SUV ang isang tricycle at sumalpok sa isang tanker truck sa isang highway sa Abukay, Bataan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Isang aksidente ang naganap sa Roman Superhighway, Barangay Laon, alas 5:30 na madaling araw, kung saan nagtamo ng pinsala at sugat ang isang tricycle driver matapos mabangga ang kanyang minamanehong sasakyan. Ayon sa initial na investigasyon, ang tricycle na minamaneho ni Roger Cabral, residente ng Barangay Mabatang, Abukay, ay nagmula sa direksyon ng bayan ng Urani. Nang dumating ito sa lugar ng insidente, huminto umano sa gitna ng karsada ang tricycle para tumawid. Sa hindi inaasang pagkakataon, nasalpok ito sa likurang bahagi ng kasunod ditong SUV, isang jelly sedan na may plakang NHQ 4482 na minamaneho ni Elmer Montiveros Ruiz, residente ng Santa Maria, Bulacan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle sa kabilang linya ng daan at eksaktong nabangga naman ito ng paparating na Isuzu tanker truck na minamaneho ni Emmanuel Binison Calibo Manuel, 51 anyos, na residente ng Ilagan, Isabela. Agad namang isinugod sa ospital si Roger Cabral dahil sa mga natamo niyang sugat at pinsala. Samantalang nagtamo rin na matinding sira ang tatlong sasakyan na nasangkot sa aksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga posibleng sanhi ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniimbestigahan na ngayon ng Bacolod City Legal Office ang dalawang mga regular na mga empleyado ng Bacolod LGU dahil sa reklamong korupsyon. Ayon kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, isa sa inireklamo ang lalaking regular employee ng Bacolod Environment and Natural Resources Office o BENRO at isang babae na regular na empleyado ng City Treasurer's Office. Dagdag pa ni Chu, mayroong formal charges na grave misconduct laban sa empleyado ng BENRO na umano'y fixer sa pag-process ng permit kapalit ng pera na 40,000 pesos noong 2024. Ayon pa kay Cho, 12,000 pesos naman ang umano'y tinanggap ng empleyado ng City Treasurer's Office kapalit sa pag-process ng permit. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinuruan naman ang mga dating New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ito yung mga NPA na sumurrender sa gobyerno na ngayon ay sila na ang tinatawag na peace builders sa paggawa ng tinapay. Ang provincial government sa pamamagitan ng Provincial Task Force Balikloob ang nagturo sa pamamagitan ng livelihood training sa bread at pastry production sa 3rd Infantry Brigade, Philippine Army. Isa itong tulong ng gobyerno sa mga former rebels sa pagsisimula ng kanilang buhay. Kabilang sa training ang hands-on instruction mula naman sa TESTA. Isa itong commitment ng provincial government sa lalawigan sa pagsusulong ng peace and development na masiguro na aangat at hindi maiiwan ang mga former rebels sa pagbabago ng kanilang buhay. Mula sa MBC Network News, RH34 Chain, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming muka ang komunikasyon at isa na nga rito ang paggamit ng sign language. Ngunit taliwas sa ilang paniniwala, ang sign language ay hindi lamang limitado para sa mga deaf at mute. Bagkus, may kaakibat din na benepisyo ang pag-aaral nito kahit pa tayo ay nakasasalita o nakaririnig. Kung ano ang mga yan, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Araw-araw nating gawi ang makipag-usap sa ibang tao. Kaya nga marahil uso ang katagang, no man is an island. Sa pakikipag-usap kasi ay nakakakuha tayo ng mga bagong impormasyon at nakakabuo tayo ng ugnayan sa ating mga nakakausap. Ngunit para sa mga walang kakayahang makapagsalita o makarinig o ang tinatawag na deaf at mute, isang malaking hamon ang communication. Pero sa mga deaf community ay may makikita tayong uri ng komunikasyon na karaniwang idinadaan sa kumpas ng mga kamay. Ito ang tinatawag na sign language. Ito ay isang uri ng visual language kung saan ginagamit ang hand shapes, facial expressions, gestures, at iba pang body movements na may bitbit na kahulugan kung saan mauunawaan ito ng iyong kausap. Ngunit ang pag-aaral nito ay hindi lamang eksklusibo para sa mga deaf at mute community dahil binibigyan tayo nito ng bagong moda ng komunikasyon maliban sa verbal communication. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral noong 2019 ng grupo ng mga researchers sa Australia, may mga benepisyo para sa tao ang pag-aaral ng sign language.
Ilan nga sa mga ito ay ang pagiging bimodal o ang pagkakaroon ng dalawang moda ng pakikipag-usap. Magagawa din daw nitong ma-improve ang paggamit ng code gesture habang nagsasalita, makatukoy ng mga facial expression at mag-enhance ng vocabulary development lalo na sa mga bata. Maliban dito, mayroon din itong social benefits tulad ng kakayahang makipag-usap sa maingay na lugar, kakayahang makipag-usap sa mga miyembro ng deaf community at maaaring magamit kahit pa sa professional setting. Dagdag pa ng mga researcher, ang pagpapalaganap ng pag-aaral ng sign language, halimbawa ang pagsasama nito sa school curriculum ay magpaparamdam sa deaf community na sila ay tunay na bahagi ng lipunan at mas magiging inklusibo ang espasyo na kanilang kinabibilangan. Panibagong achievement na naman ang nakamit ng aktres na si Judy Ann Santos sa kanyang culinary journey. Ang 50th MMFF Best Actress gumraduate sa culinary school with flying colors. Ang proud moment ni Chef Juday, tutukan sa Showbiz Report na ito. Best Actress na, Chef pa! All smiles si Judy Ann Santos nang ibidang natanggap na 2 gold medals sa kanyang graduation sa Center for Asian Culinary Studies. Nagtapos ang mom of 3 sa ilalim ng Professional Culinary Arts Program. Say pa ng 46-year-old actress, what a way to start 2025. Aniya, long overdue na raw ang graduation na ito dahil sa nagdaang COVID-19 pandemic. Hanggang madaling araw nag-aaral kami because naniwala sila na gusto kong matutunan itong mundo ng culinary. So, you're never too old to learn something new. So, aral pa tayo some more. Yay! Graduate na ako at 46! Bukod sa pagiging mahusay na aktres, si Juday katuwang ang kanyang mister na si Ryan Agoncillo ay mayroong restaurant na Angry Dobo. Nagkaroon na rin ito ng sariling cookbook at syempre patok din sa online community ang kanyang YouTube channel na Judy Ann's Kitchen. Habang nito nga lang nagdaang 50th Metro Manila Film Festival, nagbalik big screen si Juday para sa supernatural horror movie Espantaho kung saan nasungkit ito ang Best Actress Award sa Gabi ng Parangal. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, back in action ang veteran player na si Mikey Williams para maglaro sa Strong Group Athletics. Sasamahan ni Williams ang loaded roster ng team sa pagsabak nito sa Dubai Basketball Championship. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Balik Pilipinas ang basketball veteran na si Mikey Williams, pero hindi para muli maglaro sa PBA at TNT Tropang Giga, kundi para maging bahagi ng loaded roster ng Strong Group Athletics sa pagsabak ng mga ito sa 34th Dubai International Basketball Championship. Dahil dito, muling makakasama ni Williams ang Strong Group head coach na si Charles Chu, na naging head tactician ng Filipino-American Guard noong 2019 William Jones Cup at 2020 edition ng Dubai Games sa Mighty Sports. Magugunitang dapat ay noong nakaraang taon pa nakatakdang maglaro ang 33-year-old player sa SGA. Pero dahil sa communication issues, napagdesisyonan ng team management na alisin ang dating 2-time PBA Finals MVP sa roster. Pangungunahan ni Williams ang locals kasama sina Renz Abando, Dave Ildefonso, Jason Breckman, Ange Kwame, Andre Blatch, Allen Liwag, Tony Inot at Justin Sanchez. Una nang inununsyo ng team na kabilang din sa lineup ang former NBA player na si Malachi Richardson at veteran na si Terry Laurer. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mil Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yoel. Maraming salamat, Matchpoint Millie. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.